Kong Dante, nasali akong Kong Dante. Kong Dante pa rin po. Masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po kayo. Itong aking mga kasama rito, parang nagulantang po sila sapagkat bigla po akong dumating. Dahil sa gusto ko pong magpasalamat dito mismo sa programa na ito po'y nagawa na ako po'y dating kasama talaga rito. Kami po ang nagpasimula ng programang ito. At dahil dyan ay gusto kong dito ko unang sabihin ang aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan po ng ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. At yan po ay hindi ko po makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At marami rin pong iba na mga naging kasama ko pong tumulong sa akin hanggang sa may panalo po natin ay may pagtagumpay, yung minimithi po nating posisyon na inaakala ko po na magagamit natin sa lalo pang tapat na paglilingkod sa ating bansa. Yan po. Pero hindi naman nangangahulugan yun, Kong, na kasi nasanay kami once a week or twice a week. Nandito po kayo sa palatuntunan to sapagkat ito'y talaga namang ginawa po noon pa man para sa inyo, Kong. Di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi nga alis yun. Kung minaalis nyo na, wala na akong magagawa. hindi. Kasi parang akala namin kapag kayo nandun na sa Senado, baga parang bihirang-bihira na. Pero dapat nandito pa rin kayo palagi, Kong. Hindi, hahanap tayo ng tamang pagkakataon para sa ganun ay naibabahagi ko rin sa ating mga kababayang sumusubaybay sa programang ito ang mahalagang bagay na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Kongreso, diba? At dito sa panig na nung mataas na kapulungan. O ngayon, kung talaga namimiss nyo ang ating Senator Marcoleta, hindi doon tayo mag-shoot. Sa Senado? Sa Senado na tayo. Nga naman, pwede naman siguro, no? Marami namang committee room doon. Ay, hindi natin pwedeng gamitin yung mga yun. Ganun mo ba? Mas maganda dito at magdadala na lang ako ng hopya every time. Yun! Every time na tayo nagpo-program. Basta kung nandito lang ako. Yun! At ako'y masayang nakabalik uli dahil sa palagay ko, inabot din tayo ng ilang buwan? 4 na buwan ba? O mahigit? Opo, kasi 90 days po yung ating campaign, Kong. 90 days. Bali February, tatlong buwan. February 12 hanggang dahil sa bawal tayong mag-program. Opo. Kaya ngayon lang po ako nakabalik sa araw na ipapahayag ko nga yung aking pagpapasalamat at panapagtanaw ng utang na loob sa ating mga kababayan. Napakarami pong mga kababayan natin na tumangkilik po sa atin. At saka ngayon ko lang natuklasan pala, Kong, ang dami pala nag-volunteer watchers po sa inyo. Ang mayroong nagsisend sa akin mga pictures nila na sa tansya ko, mga almost 40,000 nationwide na talaga sabi na ito po'y voluntary works at masayang-masaya silang ipinararating sa inyo na yung ginawa nilang yun, Kong, ay walang katumbas na kasiyahan nung nakita nilang nandun kayo sa top 5, top 6 na resulta ng eleksyon, Kong. Ay, akala ko yung sinasabi mo yung resulta ng survey. Hindi pa naman, hindi pa resulta ng eleksyon na ito. Eleksyon Yun pala po ang yun. Hindi, totoo yung sinasabi ni Jen, Kuya Benny Nelson, dahil sa nag-volunteer nga yung mga yun. At tama yung figura niya, 39,000 plus yung nakita ko ganun pala kadami. Halos 40,000 dahil alam nila na wala naman tayong magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Benny, nung ikaw ay kumandidatong Pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. kaya nga, kung 40,000 May yun. pagkain panlibre. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga taong tunay na umahanga at naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung ginawa. Sabi ko, teka, kako, bakit? Ay, nako, Nelson, ikaw excited ka rin no? Baka may mga gusto mong itanong dyan kay Kong Dante. Una-una, ang gusto ko talaga itanong sa inyo, Kong, ay inaasahan nyo ba na mag number 6
dito sa Maraming resulta. nabigla. Oo. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Naku, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, Oho. akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Oho. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, Oo. isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman niya ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako Opo. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin tong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Oho. Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita Oho. medyo umunti ang tao na Ganun po. Ay, akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena, Opo. ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban, medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Oho. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio, aba marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Sa Philippine Arena. Philippine Arena. Oho. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung Ngayon sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny, Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi, talagang mula noon, sabi ko, dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka Opo. Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo, 1,500. Nandun kaya sila sa punto na, pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yon? Napipil ba nila yon? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako Oho. Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganon ang naramdaman Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa 2 malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. na yun ay Mayo na. Ayun, Mayo na yun. Mga, huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na para bagang ang dating, malabo talaga. Kung baka doon kayo sa 12, ayun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan, hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pagpipresenta nila sa taong bayan, Kong nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako hinahabol po, isa pa po yun, sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako hinahabol. Hindi sabi ko, pagka ganito yung indication,
palagi ko nga ako, may papanalo natin ito. At dun sa resulta, Sen, ay mukhang nag-deliver yung Mindanao eh. Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon. Yung mga regional, Oo, tama, oo. lalo na yung Mindanao, lagi kayong number 3 doon eh. Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Opo. Itong huli nga, nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao, una, number 5 eh. Pero yung huling i-feed niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City. Ang Oo. laki ng boto niya. Pero, Oo. At maging, kung hindi ako nagkakamali, Region 8, yung Samar, Leyte area. Top 3 kayo doon ko. Sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon, pag nangangampanya kayo, ni ayaw nga kayo papasukin doon eh. hindi ako masyadong nabilib doon eh. Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, oh, Tacloban City Number mismo. 3 ako sa Tacloban. Matakit mo yun. Territory. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Opo. din, merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Opo. Nag-provide sa akin ng air assets. Oho. Oo, siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun eh, mga jet ang Opo. pinahiram sa akin eh. So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time, merong available eh. Wala, hindi ako mawawala. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi, parehong At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadaw pampalad nyo sila. Yun eh. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Opo. Yung makita ka lang, sapat na eh. Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Davao del Sur pa ata kayo doon ko. Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, opo. Oo. Oo. So, yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong pick swing dyan. Meron pa, boss. Saan ka pupunta? Oho. Diretso kakuha ko ng Digos. Ayun. Oh, ite-text ko lang yung flight plan. Oho. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan yun. Ayun. Oho. Oh, anong oras ang alis mo? Kasi kako, maggagabi na yon. So, kinabukasan. Opo. Oh, mabigat dun yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Opo. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet Opo. doon sa Zamboanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Zamboanga, Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Zamboanga, Zamboanga City. Zamboanga City kasi, Opo. Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, sarang lahat patay na Oo, pagkagabi. kasi sa Pagadyan, Wala na. ni Kandila, wala doon ka eh. Oho. So, ang mangyayari, pag nasa Zamboanga, Sibugay ka, kao eh. Hindi ko naman alam ang distansya eh. Mula pala sa Zamboanga, Sibugay hanggang Zamboanga City, 3 oras at Malayo kalahati pa po pala yun, yun. opo, oo. Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi. Oho. Okay naman eh, maski sa Cebu, Davao, ganun din naman eh. Oho. Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mo matulog. Oho. Meron pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko, 1 oras. Kailangan mo gawin. Oho. So, palagay ko yan naman nagbunga naman yung Sakripisyo. sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo yung mga tao. Oho. Ang isa pa dyan, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, Ito opo. po yung mga boto ng mga uniform personnel, Empleyado ng gobyerno ito. pati media, Yes. pati lahat na, pulis, sundalo. Oo. Eh, ganoon din po ang boto eh. Bongo, Bato, Marcoleta. Aha. Kayo pa rin po 3 doon. At nakaramihan ay yung mga kasama nyo. Na-detect ko na yun, Nelson, Kuya Benny. Kasi sa mga airport, merong mga pulis dyan, tsaka may mga sundalo. Opo. Bago ako makalabas sa airport,
pati yung mga security guard, katakot-takot na yung selfie dyan bago ka makalabas. Oo. Bubulungan ka ngayon. Bubulungan ka. Okay. Kung hindi lang po kami Nako. makapag ano, pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi kami may bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest vote daw, tawag protest dito. vote. Hindi ko naman sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta boboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Ay, kita talaga yung damdamin ng tao no, dito sa nangyari. Ngayon, nung makita ko na doon sa resulta ng absentee voting, tama ako yung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko ginood time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Benny, na mismo kasi uniform personnel yun eh. Mga tauhan talaga ng gobyerno, ano na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako eh. Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong Ito yung mga taong walang mapagsabihan eh. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Siyempre bubulong talaga yan. At, yun ang bugso ng damdamin. Yung bugso na ng damdamin. Meron pang isa yung senaryong gustong nakikita ni Jen. At gusto nga ni Jen siya yung nandoon eh. Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na merong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Yun ang talaga mapagmahal eh. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po ako, basta't makasama nyo lang ako sa ganito. Malay nyo, may mga halik din sa akin. Meron talaga yun dyan, hindi mawawala yun, yung maramihan. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi, madali pero yung matanda, sabihin yung mga may edad, para ikaw iyakapin sa lubungin at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan lang ang kamay mo eh. Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila eh. Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang mukhang marami, para may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Kaya sabi ko, check, may laban tayo dito. Well, ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Na, alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi, siguro, ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Nako. At least ngayon, Kong, andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin noong nakaraan seryoso ang problema ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto, Kong, kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Kong, na unang seryosong problema na pwede kaharapin niyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yung magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan importante. Kailangan
Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito, si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung Opo, pataba. opo, oo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Oh, hindi palagay Fertilizer, 16,000. andun na, Wala oo. man mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Aha. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. Higit 2,000 talaga, oh. Tama, oo. Ganun. Oho. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. Ba't hindi na lang government to government kasi yung importation? Para sa ganun, wala na yung traders eh. Oho. So, pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo, oo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, Opo. nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Oho. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Kakailanganin. Hindi naman buong mawawala. Opo. So, imbes na 8, Magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ba? Oho. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ang cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Ayan, opo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Opo. Pangako lang, pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Ayun. Pwede. Oho. Yung 80% may kita na siya Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung bumaba Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15,000 din po. Kaya pumayag siya yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Oho. Pero kung yung konsepto na yon ay may Papalaganap papapagit natin, opo. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos, i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Opo. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, oho. Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Oho. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon, walang gumagawa nito Sa labat yung Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Kaya nga nagka-utang-utang na tayo Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, Yan ang meron. sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Nakapagka sa lalong madaling pa nasolusyonan. Sa tingin Halimbawa, ko, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, mga kaibigan,
talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oh. Bagsak ang presyo. Oh, 12% agad Papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Baka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. Ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun mo ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Oho. Ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable ata, abot kayang presyo. Oh. Ano ibig sabihin ng affordable? Mahal. Hindi po, mura, abot kayang. Alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Hindi, pero ang sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko ang... naman sinasabi na Opo. hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Oho. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, nasa sinasabi batas ko sa'yo, pala yun, ilalabang ko ito yung batas. Hindi, kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ayo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na... Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo. Bumabaw raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi. Sigaw na Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon no? Kailangan na pala... Political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin, ilang kilowatt hours ang pangkalahatang konsumo lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan nyo kaya May kayo kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Hindi po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Ganun ba? Natalo lang eh. Natalo nung eleksyon. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Okay. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply sa 10 piso na lang para tayo madali. 10 piso ang rate ng kuryente. Si Kuya Benny na magkukumpit yan. Yun, sige. 1 12%. trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi bat eh. Si Kuya Benny ang marawag. Maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa BAT. Di budget.
120 billion per annum. Oho. Oh. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Kung yung Hindi. pagka pinagsama-sama natin, Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan 5. Oh, sige. 5, AIX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige ng po, mga tapusin natin yun. Mabibitin tayo, Kong. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan, Kong. So sabihin nga 5, mga... Oh, alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Oh. Tupad, AX, AKAP, Oo. Oh. MAIP. MAIP, Oh. ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Four piece. Ayan, oh. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. A year. Oo. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Oh. Ganon din nakaraan. Oh, ngayon, 130 billion yung ano mo, yung Oo nga, no, yung sa 12% VAT mo yung ng VAT. kuryente. Oo. Yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. O, kinolekta mo pero pinamigay mo rin eh. Opo naman, oo. Pinamigay mo rin eh. Oho. O, tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Oho. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga, ayun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh. Oh, ganun kalaki, oh. Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong mahihirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga Alam po ninyo, ayuda na yan, oh. 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Oho. Doon ano yun ang target mo eh. Eh kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Hindi ramdam ng tao yun. Oho. Oh, Ramdam kasi nung mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat Oo, makikinabang. lahat makikinabang. Eh, ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman na? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. Oo, 2,000 ang binayaran, oh. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano eh. Systems loss. System loss eh. Maraming paraan nga eh. Oo, sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Kung Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta ron. kung sa kukumpute natin 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Oo. Senator, na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Oho. Hindi niya na ipinupunto ron. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap ng dapat ng mga tumanggap. Oho. Eh, tinatanong ko sila eh, napakarami. Oo nga po. Oo. Eh, So, hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So, Eh, sa lahat ng- imagine, eto, siguradong makakarating. Oo. Kasi direkta na eh. O, 2,000 Direkta. pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Di makakamura ka pa eh. makakatipid ka pa. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda Yung program. limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong skema, 130. Di may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa palang matitira, Ngayon, more or sasabihin ko less. sa mga kasama ko, halimbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O, bigyan nyo ako ng mas magandang ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, ano? Oh, kung mali Mas ako, maganda ron. kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Oh, alternatibo Pag-usapan mo. natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, di yan. susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, Dito sumunod tayo. ka sa akin. Yun. Ha? Hindi, yun Kung lang. hindi tama nga naman yun. Kung hindi mag-aaway tayo. Oo. Yun lang nga. Oo. Kasi merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila eh. Yun lang nga. Oo. Pero ito, hindi naman pinipilit at sinasabi, baka may mas maganda ka riyan. Oo.
Hindi, dalawa lang. Kung, Parehos lang eh. Pinipumayag akong makolekta mo yung 12%. Nawawala din eh. Oo nga. Opo. Kinolekta mo, nawala din eh. Ibigay mo na lang diretso. Oo. Hindi, tsaka, Napaka-simple naman. may makikita pa akong buting dulot niya, Kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi kong iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Opo, Ang dami kong scale. Ayaw nyo sa akin, 12% alisin natin yung VAT. Anong paraan? Di lahat ngayon mabibigyan. Opo. Hindi lang consumers, pati yung negosyante. Oo. 12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas. Lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga, sa seryoso talaga. Pag ito pinatupad, Kong, isabihin, sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Oho. Kaya ikaw ang inaano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Opo. Oho. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag na lifeline rates. 200 pesos bababa ang 200 binabayaran. pesos Opo. yun lang ang nililibre. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200. 200 pesos? Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon. Oho. Di parang... Oo nga. Sige, 200 ano? Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Yung, Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas pa sa 200. Kasi ang binabayaran mo system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya yung 200 pesos na worth ng kuryente? Hindi nga. Siguro isang araw lang na sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, Ang Kong. pinag-uusapan natin, Oho. yung talagang mararamdaman ng tao. Ngayon, kaya palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Oho. Magbigay ka ng panukala. Magbigay Pag hindi ka ng ka sarili mo. magbigay ng panukala, Oo. huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Sige. Sige po. Ito muna, ang aga naman ito. Pagbati daw po kay Senador Marcoleta, greetings po mula kay Ronald Lacsamana na San Pedro Laguna. Happy viewing po sa kanyang misis na si Malu Vargas. Sabi niyan, Jen, Lacsamana, batiin ni Senador yung may birthday. si kung ba mabate? Hindi pa natin nasisingil yun eh. Meron na naparating na. Naparating na. Naparating na ba? Gong, babati kayo na po eh. Akala ko dati. Nasabi mo na eh. Ulitin natin. Nire-record daw po. Kayo nang bumati, Happy birthday kay Ronaldo Lacsamana ng San Pedro Laguna at happy viewing sa kanyang misis na si Malu Vargas Lacsamana. Ayan Meron pa? Bababa daw kuryente pag binati niya. Happy birthday kay Brother Joren Albor ng Binyan City, Laguna. Greetings from Tita Mids Lacsamana Salinas. Happy viewing kina Sam Adam Seneca, Samantha Franz Seneca, Opo. Nicole Seneca ng Australia. Layo nito. Opo. Totoo ba yun? Nakakapanood ba sila ron? Yes po, yung online yun, Kong. At kay Brother Samuel and Sister Amaya Lacsamana Seneca ng Paracale, Camarines Norte. Happy birthday to Ron Subihano. Sobihano. Aba. Happy viewing kay Luz Alayo, LB Alayo. Alayo wala ano? At sa lahat ng Alayo family sa Solano, Nueva Vizcaya. Happy viewing Brian Malana Mataverde. Ayun. Happy 13th wedding anniversary to Wendy. Si Wendy lang naman. Si Wendy pala yan. Oo. Ang kanya po, mister. Samantala, Oo. Si Lahada. Jose Lahada Jr. Pati inaanak niyo, si Cristel. Birthday, ano pa? Anniversary ba ni Crystal? Third 3 years. anniversary. 13 taon na pala silang nag-aaway yan. Tatlo pa lang ho, tatlo. Isingit na rin ako Sige, sige, sige. Batiin na rin natin si ating Colonel Emma Libunao. Aba, si Ma'am Emma, saan na ba si Ma'am Emma ngayon? Nag-retired na. Retirado na ba? Pero ito, pag nakita
makikita mo, talagang batang-bata pa. Oo, yan ang, Hindi mo ang nag-retire. Yan ang tinaguri ang Wonder Woman ng PNP, di ba? Oo, Ma'am Emma. si IDG. Si IDG. Oo. Ang June Castillo dyan sa may Bulacan South, nakatutok din sa atin. At ang Kuya Sol. Kasol, magandang umaga po sa magandang hapon po sa inyo. Nakatutok. Wala tayong Vox Populi, pero ang ating magiging tanong na lamang ngayon, ano ang inyong mensahe? Yan. Ano po ang inyong magiging mensahe ngayon sa ating Senator-elect Rodante Marcoleta? Para may parating natin andito di ba? Oo. Pakita mo yung QR code. Ayan. Para dyan nyo na ilalagay. Sa mga gusto pong magparating ng kanilang mga mensahe para po kay Senator-elect Dante Marcoleta, yan po, makikita niyo po yung QR code sa inyong TV screen. Sa darating na araw kong, dapat meron kayong QR code na ganyan para tuloy-tuloy po yung parating ng mga mensahe. Parang bago yan, ano? Opo, bagong paraan. gawa ko po yan. Na-invento po ni Nelson yan, Kong. Mura-mura yan. Yung QR code na po yan, pag nakita nyo, itapat nyo po yung inyong camera at ready na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, mensahe para kay Kong Dante. At pagkatapos, pindutin nyo po yung submit button. Matatanggap na po namin automatic ang inyong mga mensahe. O, idagdag na rin natin to. Yung kanina pong kausap nyo, si Mark Rivera. Ayun. Senator, na starstruck ako, literal, boss. Sabi Oo. sa akin. Excited na ako mapanood siya makipagdebate sa Senado. Pakisabi po. Ayun. Yan, mo, hihintay ka na. And of course, magpagaling ka kagad, yung aking pong buting ina ay nasa ospital sa kasalukuyan, Violeta Antiporda. Mami magpagaling Violeta, ka, Ma. pagaling po kayo, ha? Yan, Oo. Kagabi, binantayan ko, nabot nga ako ng alas 5. ganun ba? Sa ospital. Ayun. Pero, pagaling ka, Ma. Aha. Ang Kuya Yeye Manawis pala dyan sa Fair Cargo na iya. Yeye. Oo, Kuya Yeye, magandang hapon sa iyo at congratulations na po kay Senator-elect Dante Marcoleta at ganun po ang Kasol Hober. Kasol, magandang hapon po ha. Magpadala na po kayo ng inyong mensahe. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.